sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano. Magandang araw mga kababayan. Wala na talagang maisip si Bongbong Marcos na solusyon. Umukhang ayaw lang mag-isip ni Bongbong Marcos ng solusyon sa mga pangunahing problema ng pagtaas ng crude at gasolina. Mantakin nyo mga kababayan, yung ibang leader sa iba't ibang parte ng mundo ay busy-busy ngayon sa paghanap ng paraan kung paano sila makagawa ng alternatibong solusyon para kahit paano maipsan ang pangunahing problema sa gasolina at krudo. Yung presidente natin, busy-busy po sa pamimigay ng ayuda. Di po ba mga kababayan natin, pinagbabawal na yung pagsama ng kahit sino mang politiko sa pamimigay ng ayuda? Bakit mismo ang presidente ay sumasama sa pamimigay ng ayuda? So anong ibig sabihin yan? Yung ibang mga politiko, bawal. So kapag si Bongbong, pwede. Wow. Short statement, please. Well, no, this is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. At pataas na pataas ang lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman ang ating. We will start, we will do 30,000 of the tricycle drivers. Susunod ang jeepney driver, and then yung TNBS ang susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not hindi kompletong record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod yun siguro late this week or early next week. Sir, there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano narating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East na sa po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you. So, yun po mga kababayan natin, no? Aasa po tayo na nandyan palagi ang gobyerno natin. Tama. Nandyan palagi ang gobyerno natin para tayo ay pagnakawan. Alam nyo ba itong mga ayuda na ito, posibleng pagnanakawan na naman nila ito. Dahil pinagkakitaan na po nila, hanap buhay na po ng mga politiko yan Pumapaldo sila dyan sa pamumudmud ng ayuda. Ulitin ko po mga kababayan sinasabi nila na bawal na yung politiko sa pamumudmud ng ayuda. Bakit kasama pa rin ni Bongbong Marcos? Kung sino-sino yung mga politiko dyan sa pamumudmud ng ayuda. Ulitin ko lang, bawal na po mamudmud ng ayuda yung politiko. Pero kapag sila pala ay exempted. So patuloy na tumataas, pamasahe po sa bus, sa jeep. So 3 piso po yung itataas. So from regular na 13 magiging 17. So yan na po yung minimum na pamasahe. Grabe po mga kababayan natin. So yung sa bus, ganon din mga kababayan po natin. Lahat, tataas na po yung pamasahe. Pero yung presidente natin, pa kalma-kalma lang, pabanjing-banjing lang. Dapat sa mga ganitong klaseng panahon, nag-iisip na sila kung nagmi-meeting na sila kung paano nila magawa ng paraan ito. Pero ngayon si Bongbong Marcos nagawa pa mag-iikot. Iputya, parang nangangampanya pa rin. So ano po yung inyong komento sa kanilang sinasabi na bawal na sumama sa pamimigay ng ayuda ang sinumang politiko? Bakit si Bongbong Marcos kasama? At parang nangangampanya. Sa bagay, wala kasi siyang major infrastructure project. Yan lang. Kaya siguro pating ayuda, kailangan niya ng samahan. Pag-uusapan po natin, itong babaeng nag-iingay na si Lovely Granada. Bobo lang ngayong bibig, sabi ni Atty. Rowena Quezon. Ang inakala po natin na ito po ay ordinaryong Pilipino lang na gusto lang magpasikat. Gusto magpakilala
at hinamon si Vice President Sara ng isang debate. Anyway, pakinggan muna natin ang kanyang paghahamon sa ating Vice Presidente. Not because, ayoko lang talaga siyang manalo or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Kasi hindi ako naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, So nagwawala daw si BP online, ayaw niya daw po kagaya niyang Piro Mindanaoan na manalo po itong si BP Sara. At sa kanyang interview, siyempre mahaba, hinahamon niya si BP Sara na magkaroon ng debate. So marami siyang inilatag. Okay, so sinasabi natin na akala natin ito po ay ordinaryong Pilipino lang na gusto rin magpasikat, anti-Duterte lang. So yan po yung inakala natin. So sa pag-browse natin, nakita natin, mga kababayan, na itong babae na ito ay anak pala ni Risa Hontiveros. Hindi lang ni Risa Hontiveros ha, mga kababayan natin, huwag kayong magulat. At ni Liamas. Kasi po, yung gaspang ng kanyang pag-uugali ay kasing ugali ni Risa Hontiveros. Ang haba naman ng kanyang baba ay nakuha niya po dito kay Liamas. Kaya ang sinasabi ni Eloy Bugres, mga kababayan, na ito daw po ay anak ni Babalo. Para sa akin, anak pala yun ni Risa Hontiveros at ni Liamas. Anyway, pakinggan natin si Bugres ha. hindi ako naniniwala Tingnan niyo lang mukha yan. na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi, Guwapa. Gwapa-gwapa, Paulinte, no? Babalo. nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, she doesn't make sense. Bago pa guwapa! Bilatsing ilay! She doesn't make sense sa Bilat sang Eloy. Tara! Hindi po sabi mapatay man po, lovely! Lovely! Grabe yung straight na si lovely galing bilatsing ilay! Ha? It doesn't make sense! Sabi sa bilatsing iloy nga anak ni Babalo! Kag ni Redford, why grabe straight na si lovely! Lovely! Saan ka ba nag-graduate, lovely? Ilan ba ang puno mga ano mo? Grado mo, lovely? Bilat si Iloy cum laude! Pila ang grade mo! So, yan po yung nakakatawa na banat po ditong si Eloy Bugres. And mga kababayan po natin, balikan po natin itong si Rowena Guanzon. So sabi ni Atty. Rowena Guanzon, manang-mana ka sa idol mong si Risa Hontiveros na wala namang bilang, pero kung makademand, kala mo siya ang number 2 sa presidential survey. Ngayon, may mga nakita po tayong litrato na magkakasama po sila. Ito pala ay malinaw na alaga ni Risa Hontiveros. Bagong attack dog. Putya, mga kababayan, na mga pinklawan at dilawan na binitawan, gigil na gigil, mukhang hindi na injeksyonan ng anti-rabies at mukhang gustong mga gat. At ngayon, naghahamon po kay Vice President Sara. Ultimo, Jinsan, hindi mo nga alam po ka, no? Mantakin mo, sinasabi niya na yung Jinsan daw po is part of Davao Region. Hindi po. Ang Jinsan is Region 12. Ang Davao po is Davao Region is Region 11. So yun lang, napakasimple. Diyan natin makikita. At dapat nag-research muna siya para alam niya bago siya magsalita. So nakakahiya naman. So dapat, bago siya siguro maghamon na makikipagdebate kay Vice President Sara, alamin niya muna kung anong region ang Jinsan at kung anong region ang Davao, ang buong Davao Region. At mga kababayan po natin, yung mga ganitong klaseng nagpapasikat, naghahamon kay Vice President Sara, mga tumitira kay Vice President Sara, alam na alam po natin kung anong klaseng mayroon po sila, anong klaseng propaganda mayroon po sila. And of course, ang unang tinitingnan po natin, kanino po ba siya konektado? Sino po ba yung humahawak sa kanya? At bakit siya nabigyan ng platform sa Bilyonaryo News Channel? Iputa, hindi naman kilala yung hayop na bubo, babalo, na babaeng ito. Bakit siya nabigyan ng platform sa Bilyonaryo News? Yun pala. Bata ni Risa Hontiveros at ni Liamas.
itong si Lovely Granada. Ganyan po sila, o tsaka desperado mga kababayan, nasirain po ang ating Vice Presidente. Pero pasensyahan na, dahil hindi po ikaw ang tipong papatulan ni Vice President Sara. Kaya kami na lang yung papatol sa iyo, bata ni Risa Ontiveros.